Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Eto, balik tayo. At napakaraming naka-standby. At siguro mamaya natin balikan ng tawag. Yung ating text line 0927-861-1921. At napakarami nating nakasubaybay dyan sa Nueva Ecija, dyan sa Isabela, lalo na dyan sa Nueva Vizcaya. Ha? At eto ating kamustahin ang Nueva Vizcaya. At nasa linya ng ating komunikasyon si Congressman Attorney Timothy Cayton ng Lone District ng Nueva Vizcaya. Ha? Nasa linya ng ating komunikasyon ng Congressman. Magandang araw po. Hello po. Isang araw na kay ganda ho sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Opo, at si Carex Kayanong po, Congressman Tim Cayton. Yes, Carex. Maraming salamat po for having me. Opo, at salamat din po sa pagunlak sa tawag po namin sa pagpasok po ng 20 Congress at ano po yung ating hinaing pong priority bill dun po sa House Bill po, Kong. Yes, for the meantime, I am in the process of communicating sa mga national agencies nila na stations sa Nueva Vizcaya, including the region. Apa. Gusto ko ma-update update and ma-orient yung current status nila, including updates, yung situations nila para later on, kung kailangan national legislation, meron mo tayong hard or gathered facts as basis or support sa mga legislation natin na isusulong. But then again, before the State of the Nation address ng President natin, for sure I will file some House bills or pieces of legislation to support, siyempre, the province as a whole. Kasi one of which is, siyempre, gusto nating priority natin yung tungkol sa tourism. Priority din ho natin ang support sa mga teachers, mga senior citizens. And siyempre, and all legislations na gusto ng mga agencies dyan sa ating probinsya ng Nueva Vizcaya. At doon po sa hindi po ganong pamilyar sa Nueva Vizcaya, mga nakikinig sa atin, at kayo nga mismo magkwento, Congressman, ano po yung pinaka source of income ng inyong mga kababayan dyan sa Nueva Vizcaya, Congressman? Yes, yun ang probinsya ng Nueva Vizcaya, it's part of Region 2, the Cagayan Valley. Ang province of Nueva Vizcaya, after pagdali ka ng Metro Manila, after Nueva Ecija is Nueva Vizcaya na. And thereafter, sa sunod na probinsya, if you go to Maharlika Highway, the province of Isabela. And the province of Nueva Vizcaya is a agricultural province. Ang usual source of income dyan, siyempre, yung karamihan kasi dyan is rice land, palay, vegetable farms. And meron na rin konting pumapasong mga malalaking negosyo dyan, yung mga franchises, mga ganun. But dominantly, it's an agricultural province. At kumbaga isa po yun doon sa source of income, yung agriculture. At sa pag-upo niya bilang congressman, kumbaga number 1 po dyan yung satellite office, yung inyong priority. Para naman po yung mga basic service na napakalayong lugar sa inyong community, napakabilis po ng assisted pagtulong po, Congressman. Yes po. Yan ho yung isa sa mga commitment natin sa ating mga kababayan sa ating probinsya. Now we have to erect and install a regular office ng congressman. Naumpisahan na ho natin yan. Meron na ho tayong temporary na office doon ho sa South, and within this month, mag-start na rin na ma-operationalize yung office natin in the North, in the
munisipyo ng Solano Apa. para ho hindi na mahirapan yung mga kababayan natin to ipaabot yung concerns nila sa akin. Siyempre, yung mga taga South District, may office tayo, may North District, meron din ho office tayo. Mhm. Kasi sa Kongreso natin, starting yung araw ng SONA ng ating presidente ay Lunes, Martes, Miyerkules Mhm. ang session, and the Huwebes ay nandun ako sa South District to accommodate the concerns of the people, and Friday doon naman ako sa North Apa at District. Ayan. kumbagay para mapabilis po yung mga inilalapit sa inyong tanggapan at napakalaking tulong po na magagawa nyo dyan sa Nueva Vizcaya. At samantalahin na po namin itong pagkakataon na to at ano na po update dun po sa mga farm to market road dyan sa Nueva Vizcaya, Congressman. Yeah, isa rin yan yung mga top priorities natin na in coordination also sa provincial government, including the municipal government. We are in the process of submitting already negative priority projects natin. Lalo-lalo na ho yung mga improvement o concreting of roads, the farm to market roads. Mas maganda na coordinated sa mga punong barangay, sa liga ng mga barangays, municipal officials. Para yung priority nila, it will also be my priority na may submit yung listahan na kailangan na maayos ng mga daanan Apa. for funding. If not this year, hopefully by next year, 2026. Opo, at may mga nakausap kami diyan, kumbaga isa dun sa priority na tututukan nyo rin, yung pension po dun sa mga senior citizen, Congressman, lalo na dun sa mga medical assistant. Yes. Ito sa medical assistance this is actually a regular program of the national government. Opo. Inaayos na rin namin, pinag-aaralan namin yung procedure because kahahire ko lang just this month yung complete na staff ng Office of the Congressman. Mhm. Nagdagdag din kami ng mga personnel sa congressional district offices dyan sa Nueva Vizcaya para Apa. mapadali ang coordination, Mhm. including the processing ng medical. And yun, so para sa mga senior citizen, we need to, yun yung isang proposal natin for legislation Mhm. to be submitted before, it will be before the song of the President. Opo, at kagaya po dun sa mga scholarship po, dun sa mga mag-aaral ng Nueva Vizcaya at isa rin po yun sa tututukan nyo, Congressman. Yes, that's correct. Aside from yung medical assistance, yung livelihood Apa. for vulnerable sectors, Mhm. educational assistance din, pwede natin maibigay sa mga identified Apa. na students, and Mhm. syempre yung mga identified natin na kailangan na kasing educational assistance. Pero gusto kong tutukan yung mga mag-exam na ng board Apa. nila. Because at that very moment sa buhay ng isang estudyante pagtapos na, dyan yung pinakamalaking gastos kasi lalo na yung gastos nila sa board, sa magagamit nila para matuloy nila yung pag-exam nila. Mhm. Yan ang gusto ko matutukan isa. Opo, at kung sako ba ng inyong loan district yung quarry, di ba kamakilan meron pong natabunan po dyan yung mga minero? Yes. I received information including the news dun sa munisipyo ng Quezon. Opo. Mayroong mga minerong natabunan dyan. Mhm. And sadly, nung na-recover sila, they passed away already. Parang ganon. So, isa yan yung isa natin kailangan na matutukan din kung investigahan kung kailangan mo ng legislation dyan later on para mas lalong maprotektahan ang safety ng ating mga minero sa Nueva Vizcaya. Yan ang isang gagawin natin. At bali nagpadala na po kayo ng asiste o tulong dun sa mga naging biktima po, Congressman? Yes, nakiki-coordinate na kami sa mga families nila. Ayan yung instruction ko sa staff ng congressional office kung anong pwede nating may paabot
na mga tulong para sa kanila, especially during, siyempre, the burial, the wake, malaking gastos yan. For sure, may papaabot natin yung mga assistant natin sa kanila. Opo, at nung araw, isa yun doon sa mga inireklamo, yung quarry dyan sa Nueva Vizcaya. At ano to, Congressman, kumbaga, pag may ganito may mga violation, may mga paglabag doon sa mining quarry po nila, at naandyan po inyong tanggapan, kumbaga, para busisiin yung kanilang permit? Yes. Siyempre, nandiyan din yung partner natin ng provincial government when it comes to permits sa mga quarries. Regulated dyan ng provincial government. I haven't received the information kung meron ng mga violations dyan. But then again, magiging-coordinate din ako sa provincial government para malaman natin yung details nung nangyari, and at the same time, if there was truly a violation. Nako, salamat po sa pagkakataon ng Congressman Attorney Timothy Tima Cayton. At Kong, baka meron kayong mensahe at kausapin niyo ang inyong mga kababayan dyan sa Nueva Vizcaya, Congressman. Maraming salamat, Karex, for this opportunity, and thank you for having me. Sa aking mga kababayan sa Nueva Vizcaya, open na ho ang ating opisina, temporary office, because by next year, the plan is we will construct a brand new building na magiging opisina ng congressman. Isa sa north and isa sa south, para alam niyo na kung saan tayo pupunta. Pero for the meantime, dahil nga bago pa lang tayo na congressman, ako 10 araw pa lang ako na congressman, meron na ho tayo na-construct na paayos na temporary office doon ho sa south, sa Malasin, Ducas del Norte, Nueva Vizcaya. You can come. My schedule is every Thursday, but anytime you can visit the office. Meron na akong staff doon na naka-built in to look over your concerns. Pero kung gusto ho ninyo akong makausap ng personal, nandun ho ako every Thursday. At doon sa north naman, before the end of this month is mag-uumpisa na rin ho na tumanggap yung aming opisina doon sa munisipyo ng Solano. Lahat ho din ng concerns na aming mga kababayan doon ho sa North District. At syempre, to assess all the concerns, the requests, resolutions, papaabot natin sa kanila yung mga solusyon ng kanilang mga hinaing o problema basta ko kaya ng otoridad ng congressman. So, yun lang po ang gusto kong sabihin for the meantime sa kanilang lahat, and sana ho ay ipagpatuloy natin ang suporta sa ating gobyerno. At salamat po sa pagkakataon ng Congressman na Attorney Timothy Cayton ng Lone District ng Nueva Vizcaya. Kumbaga, susubaybayin po namin yung mga programa nyo dyan sa inyong nasasakupan para naman po ma-update dito sa Manila yung ginagawa nyong napakaganda dyan sa Nueva Vizcaya, Congressman Cayton. Kong, salamat po sa oras. Maraming salamat po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Congressman na Attorney Timothy Cayton ng Lone District ng Nueva Vizcaya at dating mayor ng Dupax del Norte dyan sa Nueva Vizcaya. At napakatagal na nating ikino-cover yung Isabela, Nueva Vizcaya, yung Nueva Ecija at sakop ng Cagayan Valley kung di ako nagkakamali At napakaraming mga comment dito At siguro mamaya po natin iisa-isahin Mga programa ng barangay, mga gampanin ng batas ang kailangan ng taong bayan. Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.